Good morning guys, tara kape. Guys, for today's video, si Maya na naman ang pag-uusapan natin and mukhang bumabengbang si Maya sa news natin every morning. Well, apparently, merong isang Redditor na nag-post nito which is a valid subject to talk about. Apparently, itong Redditor natin ay bumili sa SM Appliances and nung magbabayad na siya gamit ang kanyang Maya Black credit card ay hindi siya tinanggap. Bakit? Well, because it's numberless daw. Hindi daw nila makita yung card number. And sabi pa dito, even Maribank ATM hindi nila tinatanggap. So ang ginawa daw niya is pinakita niya na sa app na ito yung card number, but then again, hindi pa rin siya tinanggap. So let's quickly glance the post. Using Maya credit card at SM Appliance or other cards with no number printed. SM Appliance Center refuses my Maya credit card as payment because it does not have the credit card numbers printed or embossed on the card. Even I showed them the credit card number on the app, which defeats the purpose of security. They still won't accept. They also mentioned C-Bank, Maribank cards are not accepted because of the same. And then medyo mahaba yung nakalagay dyan. So ang tanong dito, may karapatan ba ang merchants to refuse this kind of cards na walang number? Wala naman tayong law currently na nagtatakda kung ano yung standard sa pag-accept at pag-deny ng isang debit card or isang credit card. It's the merchant's prerogative kung tatanggapin yan o hindi. Actually, sa pagkaka-research ko, binibigyan ng prerogative ang mga merchants with regards to requirements sa transaction. Meron ng ibang merchants dyan na hindi na nanghihingi ng ID. You can just tap or swipe your card, pwede na. Ako na-experience ko guys, napaka-simpleng transaction lang, worth around 2,000 pesos, pero hiningan ako ng dalawang valid ID. Dalawang government ID yan for a 2,000 pesos. So, di ba, wala talagang standard kung ano yung requirement. And sa mga malalaking merchant, usually meron silang POS na ginagamit. And possibly, ang requirement ng POS is to have that credit card number. Kasi di ba, kapag nagbabayad tayo, yung chip mismo naglalaman na yan ng ating credit card number. So, kapag ginamit natin yon, nakukuha na actually yon. But possible na sa system na ginawa nila, hindi nila nakaka-capture yung credit card number. So on and so forth. Kaya kailangan nila ng card number. So, ang tanong ngayon, hindi wala pwede itong mga numberless card na to. Well, yeah, may point talaga kayo na parang magiging walang sense ang pagkakaroon ng numberless card. Siguro last point na lang na gusto kong erase is that dahil ganyan sistema nila, wala kang magagawa, then nasa sa'yo kung susunod ka or maghahanap ka ng ibang merchant. Eventually, kung marami na ang tumatanggap ng numberless card at napag-iiwanan si SM or other merchants na hindi tumatanggap ng numberless card, then eventually, mapipilitan silang mag-upgrade ng system nila and baguhin yung requirements nila and practice nila on how they are accepting card payments. So kung kayo nasa sitwasyon, maiinis ba kayo o susunod na lang kayo? Yun lang muna for today's video. Good morning sa inyo.